Praise God. Good morning. And now let's go to the message of the Lord. And we entitled our devotion this morning, Called to Live in Freedom. You are called to live in freedom. Ano po ba yung mga bagay-bagay na dapat lumaya tayo? Okay? So number one that we need to be freed from is we need to be freed from the slavery of religion. Alam niyo ba na ang religion po ay parang maganda pakinggan, no? Kasi you have religion. Kaya pagka ikaw ay masyadong religious, akala nila that is a very good to, you know, maging hagdan mo na lumapit sa Panginoon at pakinggan ka ng Diyos at ikaw ay pagpalain ng Panginoon. So lahat po tayo ay na-slave ng religion before. Actually, kung papipiliin ako kung anong pinakamagandang religion sa buong mundo, of course, Judaism. Why Judaism? Because naibigay po sa kanila ang batas, no? Personally, it was given to Moses by an angel, ano? Na ang Diyos mismo ang sumulat po doon sa mga tapyas ng bato, ang mga great commandment, and even all the other commandments. At meron talagang dalang pagpapala ang pagsunod doon sa mga alituntunin na binigay ng Diyos kay, kay Moses. Kaya lang, ipinapakita po ng religion na ng Judaismo na merong pagpapala sa pagsunod, pero meron din pong pagpapalo sa pagsuway. Okay? So there's blessing in obedience, but there is cursing or punishment in disobedience. So makikita natin dito na yung pong standard ng Diyos na ibinigay niya sa mga Judaism o sa mga Hudyo ay dyan sa Israel ay hindi kayang gawin ng tao. So na-enslave po ang tao. Sabi nga po ng Hebrew, I think it's chapter 7, na walang nagawang perpekto ang batas na binigay ng Diyos kay Moses. Although the law is good, the law is perfect, the law is holy, it comes from God. Nothing wrong with the law. The problem is men cannot obey the law. Men cannot fulfill or cannot go with or live according to what the law demands. Kasi grabe, perfection ang binihingi po ng batas eh. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Be righteous, be holy. And yung perfection na yan, it should be pumantay, no? Angkop doon sa perfection ng Diyos. Ganun katindi po ang dinidemand ng Lord. So, naipapakita ngayon na sa pamamagitan po ng batas ay imperfect ang tao. Naipapakita na sa pamamagitan ng ibinigay ng Diyos na alituntunin kay Moses, nagpapakita na ang tao po ay makasalanan. At man is in total depravity. Pag sinabi nating total depravity, walang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Walang kakayahan na bigyan ng buhay. Walang pagkakataon na makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? So, all other religion ay mas lalo na, no? Kasi nga, yung pangako ng ibang relihiyon is just, parang walang direction. Pero ito nga po, tayo'y pinalaya ng Diyos mula doon sa mga do's and don'ts, sa mga hinihingi ng relihiyon na hindi natin kayang gawin, pinalaya tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. It says here in Galatians chapter 1, chapter 5, verse 1, at last, dito po sa The Passion Translation, basahin ko. At last, we have freedom, for Christ has set us free. Okay, so ang nagpalaya sa atin dito po sa religion na to, sa mga do's and don'ts ay ang Panginoong Jesucristo. At last, we have freedom, for Christ has set us free. So, we must always cherish this truth and firmly refuse to go back into the bondage of our past. Okay, we must always cherish this truth
ano po yung katotohanan na sinasabi po rito, no? We need to stand strong that in Christ we are freed. Paano po tayo napalaya? Paano tayo napalaya dito sa ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi ang Panginoong Yesus po ang siyang dumating upang mag-fulfill, gumanap sa lahat ng hinihingi ng kautusan upang nang sa ganon, ang pagpapala na pangako ng kautusan kapag ito'y natupad ay darating doon sa nakapulfill. So ganito, no? Dumating si Jesus, wala siyang kasalanan sapagkat hindi siya galing sa binhi ng tao. Lahat ng tao na meron pong tatay o galing po sa binhi ng tao ay meron pong daladalang kasalanan. Yung tinatawag natin na the nature of sin. Now, nung dumating ang Panginoon Jesucristo, putol po ang kasalanan sa kanya kasi hindi po siya galing sa binhi ni Joseph. There's no seed coming from man for the birth of Jesus Christ. Kaya napakahalaga, maunawaan natin yung tinatawag na virgin birth ng Panginoon. Okay? Kasi without understanding or without knowing this virgin birth, all the sacrifice is useless. All the sacrifice are rejected. Kung bakit tinanggap ng Diyos ang alay ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya po'y walang kasalanan. Ang tinatanggap lamang ng Diyos na alay ay yung walang kasalanan. So ang Panginoong Yesus ay dumating walang kasalanan. Okay? At ngayon, yung pong ginawa niya dito sa lupa na sinunod ang lahat ng alituntunin ng batas, hindi para sa kanya yon. Sinunod niya para sa lahat ng maniniwala sa kanya. Ay matatamo nila, matatanggap nila ang pangakong pagpapala ng batas. Okay? Pagbabasahin po ninyo ang Old Testament, there's a lot of blessings, many blessings in obedience to the law. Pero meron ding cursing, no? Meron din pong mga sumpa sa mga hindi susunod sa batas. Ay magtitingnan po natin, ito pong batas na ito ay mahigpit, masigasig na itinuturo ng mga teachers of the law during their time in the old para nang sa ganun yung pagpapala dumaloy. But the problem is, dahil nga po corrupt ang tao, no? Ang flesh natin ay pinapanahanan ng kasalanan, hindi niya kayang sundin talaga. Okay? Alam ng Lord yun. Actually, alam ni Lord na hindi kayang sundin talaga ng tao ang batas. Kaya nga nagbigay siya ng provision para maging kayo ay karapat-dapat pa rin bilang bansang pinili ko, ay nagbigay ng Diyos ang alituntunin na mag-alay para sa kasalanan. So, kailangan ng alay. Actually, ang blessing nila hindi doon sa pagsunod sa batas, kundi ang blessing nila ay dahil doon sa naiaalay na tupa o hayop na walang kasalanan. So, doon sa walang kasalanang hayop, yun yung nagpapasan o kumukuha ng parusa sa kasalanang nagawa ng tao during the old. Okay? At yan po ang ginawa ng Panginoon Jesucristo. Dumating siya para sundin ang lahat ng sinasabi ng batas at maging alay na rin. Ang dami. Actually, yung pagdating ng Panginoon Jesucristo, napakarami. Kaya nga, if you're gonna focus on to what Christ has done and understand on those, wow, glory, hallelujah. Mapapasamba ka talaga sa Panginoon. Mapapapuri ka talaga sa Kanya. At ang buhay mo talaga ay mapupuno ng pasasalamat. No? So, si Jesus ang siyang tumupad sa lahat ng hinihingi ng batas para ikaw ay lumaya. So, yung sinasabi dito na at last we have freedom for Christ has set us free. Okay? Pakisulat nga po ninyo dyan. Christ has set me free from the bondage of religion. Yan. So, paano tayo ngayon nakalaya sa religion? Dito po ngayon ay hindi religion, kundi pananampalataya kay Kristo. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, nagkaroon tayo ngayon ng relasyon sa Diyos. Naging bahagi tayo ng pamilya ng Panginoon. So we are now free from bondage of religion. Hindi ka na ipipinpoint ngayon ng religion na ng mga pagkakamali, pagkakasala, and disqualify you.
Religion will always disqualify you, but Christ qualifies you. No? You have to understand that. Religion will pinpoint you of your mistakes. Religion will pinpoint you of your shortcomings. Lahat ng kakulang-kulangan mo, lahat ng pagkulang-kulang mo sa buhay, ano? Lahat ng pagsuway mo, the religion will always pinpoint you of your mistakes. At eto matindi, no? Ang religion na yan, ang batas na yan, ginamit ng kaaway para idiin ka sa pagkakasala. Ganyan ngayon. Actually, we need to be careful sa lahat po ng mga preachers na nakikinig po sa atin. We need to be careful in using those words. Kasi the devil can use even the word, to pinpoint you. Anything that any verses in the Bible na ginagamit just to pinpoint you of your unworthiness, just to pinpoint you of your, to condemn you and to say that you are not qualified. Okay? That is not of God. The Word of God will always encourage you. The Word of God will bring life. The Word of God will bring, kasi depende yan kung paano mo gamitin yan eh. Parang apoy. Ang apoy kailangan natin. No? Ang init. Apoy kailangan mo para makaluto. Ang apoy kailangan mo para, ang init kailangan natin para hindi tayo tumigas sa lamig, Pero kapag yung apoy ay ginamit mo na pansunog, just to destroy, okay? Hindi po tama. Parang ang martilyo, no? Martilyo ay very napakahalaga. Ginagamit yan para to build, no? Hammer should be used to build. Pero ang hammer you can also use to destroy. Kaya tingnan natin paano natin ginagamit ang salita ng Diyos. Okay, ginagamit ba natin to build, to motivate, to strengthen, to uplift, to restore? Are we using God's word to restore, or we're using it to pinpoint and to destroy, to condemn? No? At yan ang nangyari. Ginamit ng kaaway, ginamit ng diablo ang batas. Kaya nga ang sabi dun sa 1 Corinthians 15:56, no? Ang sabi doon is the sting of death is sin. The sting of sin, ano ba yung sting? Yung kamandag. Ang kamandag ng kasalanan, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kasalanan, lakas ng kasalanan ay ang batas. So tingnan nyo saan kumukuha ng lakas ang kasalanan? Doon po sa batas. Ano po yung mga batas? Yung mga do's and don'ts. O wag ganito, wag ganyan, wag mong gawin to, wag mong gawin yan, wag ganito, wag ganyan. So yung batas na yun ngayon, ginamit ng kaaway para mapalakas yung kasalanan, just to pinpoint you of your sin. And then yung kasalanan ngayon, yun yung nagdadala ng kamatayan. So if you're using the law to destroy, then that's not of God. Well, ibinigay ng Diyos ang batas not to destroy people, but to show to people, para maipakita sa tao na kailangan mo ng tagapagligtas. You need a Savior. Amen? Pakisulat nga po ninyo dyan, I need a Savior. You cannot save yourself. Dapat makita natin, I need a Savior. Ayan, praise God. At ito ngayon, nung dumating ang Panginoon, siya ngayon ang tumupad ng lahat. And now we are free at last. So we have to stay strong on our liberty. Wala na tayo doon. Nasaan tayo ngayon? We are living by faith. Ang living by faith, ibig sabihin po nito ay living in relationship with God now. Faith, no? Your faith, the faith, meaning comes from God's Word. Paano nagkaroon ng pananampalataya ang tao? Sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, faith comes from hearing the Word of God, the Word of grace, the Word of Jesus Christ. So meaning, you are living in relationship. Living in faith is living in relationship with God. Okay? Can you write it down? Living in faith is living in relationship with God.
Ang nabubuhay sa pananampalataya ay nabubuhay sa relasyon sa Diyos. Okay? Praise God. Hallelujah. So you are now free, my friend, from the bondage of religion. And number 2 is this. You are now living in freedom from the bondage of sin. Yan. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa iyo. Kasi, kung bakit wala nang kapangyarihan ng kasalanan, wala na siyang wala na siyang batas na gagamitin para ilaban sa iyo, para ibato sa iyo. Kasi nga, pinalaya tayo ng Diyos mula sa ilalim ng batas. Okay? We are freed from the, sa ilalim, under law. We are freed under law, from the law. Okay? From religion. Kasi ang religion, kahit saan ka pumunta, may batas yan. Okay? Dito sa faith na kinalalagyan natin, may batas din. Kaya lang, it is a law in the Spirit. And this law in the Spirit is law of love. Pag sinabi nating law of love, is law of acceptance, law of grace, law of you are accepted. Yan. And it is God's love that purifies you. It is God's love that will strengthen you. May batas pa rin. No? Kaya lang, law of the Spirit, which we call law of love. Mababasa po ninyo sa Romans chapter 8. Now, punta tayo dito sa Galatians chapter 5 pa rin po tayo, no? Dito nga sa verse 4, sabi dito sa verse 4, Galatians chapter 5 verse 4, if you want to be made right with God by fulfilling the obligations of the law, you have cut off more than your flesh. You have cut yourselves off from Christ and have fallen away from the revelation of grace. Could you imagine, kapag tayo po'y gustong maging matuwid sa pamamagitan po ng pagsunod ng batas, cut off tayo from Christ. Cut off tayo. Kasi nga po, hindi mo pwedeng pagsabayin yung nasa ilalim ka ng batas o religion, tapos na kay Kristo ka. No? Kaya kinakailangan, mamili ka. Under religion ka, under law, or under Christ, under grace. So where do you want? Okay? To be under the law or under religion, or to be in Christ, under grace. Okay? So you are fallen. Sabi niya, you have fallen from the revelation of grace when you want to be freed sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Okay? Now, we need to be freed from sin. Okay, sin. Tayo po pinalaya sa kasalanan. Actually, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Kaya lang, kailangan nating maintindihan that there are inroads. Pag sinabing inroads, ay yung pong portal, or we could say, the hold of the devil. Kasi, nandito na tayo po sa kaharian ng Diyos, but still, we are in this flesh. Okay, nandito pa rin tayo sa mundo. We are living in this world, but we are not of this world. Kaya lang, we are still in the flesh. And this flesh is the remnant of the sin na nagawa po ni Adam. Okay? Now, ang ginagamit ngayon ng kaaway para makapasok ang kasalanan, not in our spirit. Kasi in our spirit, once we are in Christ, we are already perfect. We are holy, we are righteous, we are, sealed. Selyado ang espiritu mo. Perfect. And God is looking at you not in your flesh. God is looking at you not in your soul part. God is looking at you in your spirit because God is a spirit. Intindihan natin? Nandun tayo ngayon. Ngayon, dito po sa ating soul part, which is our mind and our emotion, is not part of our spirit. It's also part, although nasa spiritual realm din yung ating mind and our emotion. Kasi hindi naman natin nakikita yung mind, hindi naman natin nakikita yung emotion, pero nararamdaman natin. No? Ang nakikita natin itong flesh. Okay? Now,
we are already set free from the power of sin, but the devil can still have inroads to control your mind, your emotion, and even your flesh if you don't yield, if you don't submit, if you don't totally submit your mind to the Holy Spirit, meaning to the Word of God, to what and who you are in the Spirit. So kinakailangan ngayon, ikaw ay mag-yield in the Spirit. Okay? Your mind must focus on the Spirit. Lagi kang tumingin. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa akin? Anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa akin? Sa sitwasyon ko ngayon, anong sinasabi ng salita ng Diyos? Okay? So, you are set free from the bondage of sin, but you need to be to yield yourself in the power of the Holy Spirit. Sabi dito sa verse 16 in Galatians chapter 5 verse 16, let me emphasize this. As you yield to the dynamic life and power of the Holy Spirit, you will abandon the cravings of your self-life. Oh, glory to the name of Jesus Christ. Meron kang gagawin. As you yield to the dynamic life and power of the Holy Spirit. So, kinakailangan dito ng yielding or submission to the Holy Spirit for you to have a life full of freedom. Para we can experience heaven here on earth, mga kapatid. Oh, I love this. Sabi niya, you will abandon the craving of your self-life. Ano po yung self-life na sinasabi doon? The natural realm. Natural realm. Mga kapatid, tayo pong mga nasa Panginoon ay spiritual people tayo. And we can enjoy the life of heaven, the real life of a children of God, full of peace, full of joy, full of victory, lahat ng to nasa sa atin na ginawa na sa atin lahat ng Panginoon. Kaya lang, we need to be freed. No, let our mind be freed from the bondage of the natural realm, from the bondage of sin, from the bondage of lumaya ka. No? Kailangan nating lumaya. When your self-life craves the things that offend the Holy Spirit, you hinder Him from living free within you. Okay. Ang ganda ng pagkasabi rito, no? Your self-life, meaning, if you live in the natural realm, katulad ng pamumuhay ng mga tao sa mundo, you hinder Him. Okay? You hinder the Holy Spirit from living free with you. Nahahadlangan. Okay, ganito para maintindihan natin. Ang Holy Spirit ay nasa sa atin. In the Spirit. Ngayon, kung yung mind and soul natin ay nabubuhay sa ating self-life, meaning nabubuhay po dun sa natural realm, nagre-react tayo according to what we see, what we feel, what people say upon us, what's the opinion of men upon us. Kapag nagre-react tayo, ang reaction natin yan, katulad ng reaction din ng mga taong nabubuhay sa mundo. Madali kang magalit, no? Madali kang ma-offend, madali kang, you react to what you hear. Okay? Kung pinagbantaan ka, uunahan mo. So parang gusto mo, you act in the flesh. Okay? You act in the flesh. At yan ay nangyayari if you don't yield to the Holy Spirit. Kaya kapatid, know that you are free from sin. You are freed from sin. So paano natin ngayon isa sa pamuhay yung pagiging freedom? Mapi-freed tayo. So simple lang. You have to totally submit to the Holy Spirit. At sabi dito, and the Holy Spirit's intense cravings hinder your self-life from dominating you. So then, the two incompatible and conflicting forces within you are your self-life and the flesh and the new creation life of the Spirit. Kita nyo, dito po sa buhay natin ngayon, dalawa po ang gustong umagaw sa mind and soul natin. Kasi napakahalaga, your mind and your soul, yan po ngayon ang pinag-aagawan. No? Ito pong Holy Spirit inside of you and the spirit of this world, no, want to control your mind sa pamamagitan ng mga naririnig mo, sa pamamagitan ng mga nangyayari sa mundo, at madali nating ma-identify yung gawa ng laman. At minsan nagre-react tayo doon. Ngayon, the Holy Spirit naman ngayon, na nandito sa atin, kasi that's the purpose why the Holy Spirit is in us, no?
Ang purpose naman nito ngayon, i-control niya yung mind mo. Kaya kinakailangan ngayon, your mind, saan siya magpapasakop? Saan mo ipinapasakop ngayon ang mind mo? Ipinapasakop mo ba sa Espiritu Santo? O ipinapasakop mo sa laman? Pinapasakop mo sa mundo? Pinapasakop mo sa espiritu ng mundo? Okay. At dito po sa verse 18, when you yield to the life of the Spirit, you will no longer be living under law, but soaring above it. Ooh, I love that. Ang ganda ng pagkasabi rito, no? We are reading it from the Passion Translation or TPT, no? Okay. When you yield to the life of the Spirit, pag tayo daw po ay magsasubmit sa Espiritu Santo, you will no longer under the law. Wala na tayo sa do's and don'ts, wala na yung ganito kasi hindi ka na ipipinpoint, no? But soaring above it. Namumuhay na tayo above the law. You are living above the law now. Okay. Eto, ipinakita po dito sa verse 19 and 20, okay, ang ugali ng mga nabubuhay sa laman. If you're living in the flesh, or controlled by the flesh, or controlled by the spirit of this world, ito po yung ugali noon, sabi niya, the behavior of the self-life is obvious. Obvious daw, yung pong self-life. Okay? Meaning, you're living in the natural, or you're living in worldly natural realm. Dito sa mundong ito. Very obvious, sabi niya. What are those? Sexual immorality, lustful thoughts, pornography, chasing after things instead of God, no? Chasing after things instead of God, instead na ang Diyos ang inuuna ay yung mga bagay-bagay sa mundo, manipulating others, hatred of those who get in your way, senseless arguments, resentment when others are favored. Grabe, no? Resentment when others are favored, temper tantrums, angry quarrels. Yan, grabe. Only thinking of yourself, being in love with your own opinion, being envious of the blessing of others, na merong na-envy ka sa blessing ng others, murder, uncontrolled addiction, wild parties, and all other similar behavior. So, yun po yung very obvious na bunga ng pag-control ng laman. So, yun, alam natin yan, no? Yung fruit of the flesh. Fruit of the flesh. Diyan po sa Galatians chapter 5, verse 19. So, nagmamanifest ito kahit sa buhay ng mga Kristiyano if you don't yield yourself to the Spirit. Okay? Kaya mga kapatid, well, there's no condemnation here. Still, when you have this manifestation, it doesn't mean that you are no longer a child of God. You are a child of God. You belong to the family of God. The Lord loves you. Pero ang gusto kong ipaabot dito is that you can still be enslaved by the natural realm or by the spirit of this world, and you cannot enjoy the freedom, the total freedom that God has given us. Kaya, to enjoy the total freedom from sin, be yielded or submit your mind totally to the Holy Spirit. Okay? At kung ikaw man ay nandiyan dyan sa kalagayan yan, no? Alipin ka ng anger, alipin ka ng selos, ng envy, inggit, alipin ka ng, lustful thoughts, and not in a wrong relationship, no? At parang hindi mo kaya na umalis. Kapatid, if you're gonna yield to the Holy Spirit, if you're gonna submit yourself to the Holy Spirit will set you free. Tutulungan ka niya in a way na hindi ka masasaktan. No? Ngayon, masakit, pastor eh. Kapag halimbawa, kasi yung iba, lalo-lalo kapag nag-ugat na po yung nagagawa nating kasalanan. Kapag nag-ugat na, nagtagal na yan dyan, parang ang sakit. Kaya lang, kaya mo yan. Why? Because the Holy Spirit will help us. The Holy Spirit will give us the anesthesia. No? Yun po yung anesthesia, yung hindi mo mararamdaman. Ay, tingnan mo yung anesthesia, biruin mo sa mga operada sa, ano ba tawag doon, cesarean. Could you imagine na bibiyakin yung tiyan ng mga babae para ilabas yung bata? Ang sakit nun.
Pero hindi nila nararamdaman because of anesthesia. Ganun din, the Holy Spirit is much more than anesthesia, just to ease the pain. Kasi masakit siya. Pero gusto ng Lord na ma-enjoy mo ang total freedom na buhay na punong-puno ng kagalakan while you are here on earth, so that sa pamamagitan ng paglaya o pag-alis sa anumang maling kinalalagyan. Kaya, how would you react then? Paano tayo nagre-react kapag meron tayong naririnig? Kapatid, react with love. Kaya, number 3, lumagpas na tayo sa oras, no? Dapat bukas na itong number 3. Pero ito, pasadahan ko ng konti. Number 3 is the freedom of living in the Spirit. So, freedom from the bondage of religion, freedom from the bondage of sin, and now freedom in living in the Spirit. Ano po yung living in the Spirit? Living in the Spirit natin is live with joy. Sabi rito sa verse 22 and 23, but the fruit produced by the Holy Spirit within you is divine love in all its varied expression. Ano po? Grabe, no? Ito na ngayon. If you live on the Spirit, meron pong ipuproduce ang Holy Spirit. Ano po yun? Wow! It is divine love in all its varied expressions. Joy that overflows, peace that subdues, patience that endures, kindness in action, a life full of virtue, faith that prevails, gentleness of heart, and strength of spirit. Never set the law above these qualities, for they are meant to be limitless. Alam po ninyo ito, hindi kayang ipamuhay ng taong wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Yung love, yung joy, yung peace, yung kindness, patience, goodness, this fruit of the Spirit, hindi kayang ipamuhay ng hindi pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos. They cannot. They can only love those people who do good things to them. Ganyan ang tao, ganyan ang mundo. Ang mundo, kaya niya lang mahalin yung nagmamahal o gumagawa ng mabuti sa kanya. Pero kapag ito'y nagawa na mali na, o kaya may nakita na siyang flaws dito sa taong ito, pandidirian na, ayaw na niya. That's the love of men. The love from the world is conditional. But the love na sinasabi po dito, the love that comes from the Spirit is unconditional. You are accepted. It is the love of God. Oh, glory. Hallelujah. So, you are now free to live in the Spirit, my friend. So, you are called to live in freedom. Live in love, live in joy, live in peace, live in kindness, live in goodness, live in self-control, live in gentleness of heart and strength, my friend. Live in here. Kaya tingnan mo ngayon, paano? Nabubuhay na ba talaga ako sa Espiritu? Am I living under the control of the Holy Spirit? Ito po lamang. Paano mo malalaman that you are living under the control of the Spirit? If you know how to react with love in any pressure of your situation. If you know how to react, if you are reacting with patience, reacting with goodness, reacting with joy in every situation that you are facing right now, meaning you are now in control of the Holy Spirit. Ipinapakontrol mo ang buhay mo sa Espiritu Santo. And you know what? That is the God kind of life that God wants you to live on in this world. Tinawag tayo ng Diyos na mabuhay sa freedom, mga kapatid. Freedom to live in the Spirit. Now, this is a choice. Again, to live under the control of the Holy Spirit is a choice. And to live in anger, to live in jealousy, to live in retaliation, to live in sexual immorality, or to live in, there is a choice. There is a choice. Pero sabi po ng Bible, if you choose to live in the flesh, there is death. If you choose to live in the Spirit, there is life. Ano po ibig sabihin? Hindi ibig sabihin na there is death that you're gonna go to hell, but there is death that you are living in, hell on earth, or like the unbelievers. Magulong buhay. Mga kapatid, God calls you to live in freedom. Surrender
totally submit your mind and your heart, your emotion to the Holy Spirit. And very obvious ang gawa ng laman. Amen. So you can smile, you can have the joy of the Holy Spirit. Father, thank you so much for teaching us today that we are living in freedom, Father God. We are called to live in freedom. Freedom from the bondage of religion, freedom from the bondage of sin, and freedom to live in the Holy Spirit. Submitting ourselves, Lord, in the Holy Spirit. Thank you. And I speak blessing to everyone here right now joining in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God.